Pagod na ako. Pagod na ako. Pagod na ako. Bakit? Sino bang hindi? Bakit? Sino bang hindi? Being an OFW ay hindi napakadali. Malayo ka sa mga mahal mo sa buhay at pamilya mo. Kaya most of the time ay napakabilis nating mapagod. But the thing is, pag yung pagod na yan umabot sa utak mo ay napakadelikado. Bakit? Dahil ayun yung mga unang reason sa ating mga OFW kung bakit tayo hindi nagiging successful. Bakit tayo nagpifailed? Dahil we gave up right away. Being an OFW for 13 years, meron siguro ko konting kaalaman na pwedeng ibahagi sa iyo, na pwedeng makatulong para tayong mga OFW ay hindi agad mapagod. Una, isipin mo yung pinakadahilan mo bakit ka umalis ng Pilipinas. Isipin mo kung bakit ka nagsimula. Alalahanin mo kung ano yung pinakarason bakit ka nagtrabaho, bakit ka nag-abroad, bakit ka nag-step up sa buhay mo, na nung nandun ka sa Pilipinas, napakasaya mo. Pero, nakipagsapalaran ka pa rin sa abroad. Bakit? Dahil basta meron kang gustong patunayan sa sarili mo? Or dahil sa gusto mo magkapera, mag-ipon, o makaluwag-luwag sa buhay? Or baka gusto mo lang maging exciting yung buhay mo? Or baka meron kang ibang rason? The thing is, kailangan mong balikan ano yung pinaka-reason mo. Bakit mo sinubukan maging OFW? Balikan mo yun. At kumuha ka ng rason. Bakit? Meron ka bang gusto patunayan na mali sila? At kaya mo? Alalahanin mo yung pinaka-naramdaman mo nung nasa loob ka na ng eroplano at paalis ka na ng Pilipinas. Ano yung kaisa-isang pangarap mo? At kaisa-isang dahilan mo bakit ka umalis ng Pilipinas? At ituloy ang pangarap mo. Isipin mo yun. Paupo ka saglit, isipin mo, balikan mo yung pinaka-rason bakit ka kumilos. Second, brace yourself. Prepare yourself. Physically, mentally. Para sa mga bago na mga OFW or kahit yung mga matatagal na, dapat meron tayong mindset. Brace yourself. Prepare yourself. Sa mga nangarap ngayon na maging OFW or OFW ka man ngayon, always remember the fact na hindi napakadali. Hindi napakadaling maging OFW. Pero kung una pa lang pinaghandaan mo na, you prepare yourself, madali maging OFW. Pero mahirap maging successful na OFW. And part of the reason why some OFWs ay hindi nagiging successful sa pag-abroad dahil most of the OFWs has no proper mindset. Prepare yourself, gawin mo matatag yung sarili mo. Be ready, physically, mentally. Hindi siya madali. Dapat handa kang mahirapan, masaktan. Isa pa sa mga dahilan kung bakit mabilis tayong mapagod dahil wala tayong long game mentality. What does it mean? Karamihan sa mga OFW na pupunta dito sa ibang bansa, after 3 years to 5 years, iniisip nila kagad mayaman sila, bilyonaryo na. Hindi agad ganun. Iniisip agad nila sa loob ng 3 taon, 5 taon, na pagtatrabaho nila, meron na agad sila lahat ng mga gusto nila. Bahay, lupa, sasakyan. Pero, hindi ko sinasabi na imposible yun. But the thing is, hindi lahat ganun. Oo, meron ibang maswerte. Pero, meron tayong dapat pa rin na long game mentality. For the first 3 to 5 years, huwag ka mag-expect agad na meron ka ng mansyon. Bakit? Kasi, bakit ka mo?
iniisip agad natin sa loob ng 2-3 years lang, okay na, makakabili na tayo ng bahay at lupa. Pero hindi gano'n. Papag-aral ko na si bunso, mabibili ko na yung bahay at lupa na gusto ni nanay, yung kotse na gusto ni tatay. Pero hindi eh. Mali yun, kasi magsisimula ka sa pinakababa. Ito yun eh, huwag kang mag-expect na pag nagtanim ka ng halaman ngayon, bukas agad, pagising mo, may bunga na. Hindi ganun. It takes time. So, for being an OFW, have a proper expectation, so less frustration. With less frustration, it means hindi ka madaling mapagod. Kasi alam mo kung hanggang saan yung kaya mong ibigay para ma-achieve mo yung goal na yon. Yung pagiging OFW, hindi lang to palakasan, pagalingan. Ang importante dito, yung maging matatag ka, yung maabot mo yung goal mo, yung maabot mo yung dulo ng pangarap mo, yung ma-achieve mo yung pagiging success mo sa buhay. Have a long game mentality. Ayun ang pinaka-importante. Isa pa sa mga masasuggest ko, yung mahalin mo yung ginagawa mo. Kung asan ka ngayon, kung ano yung trabaho mo, mahalin mo yun. Ibig ko sabihin, kung nahihirapan ka man ngayon, kailangan mo mahalin yung trabaho mo, yung ginagawa mo ngayon. Alam ko nahihirapan ka na, pero kailangan mo maging matatag. Kaya kailangan mo matutunan mahalin yung ginagawa mo o yung trabaho mo ngayon. Enjoyin mo lang. Kung napapagod ka, pag uwi mo, magpahinga ka. Kung nagugutom ka, pag uwi mo, kumain ka. Kung naglalakad ka man, pauwi o papasok, enjoyin mo lang. Maglakad ka lang. Enjoyin mo lang. Isa lang yung off mo, enjoyin mo lang. Enjoyin mo lang. Kung di mo makain yung mga pangarap mong pagkain o yung mga paborito mong pagkain, alam ko nag-i-struggle ka, enjoyin mo lang. Kasi alam ko na isang araw, pag naabot at pag narating mo yung pangarap mo o yung goal mo, ayun na yung pinakamasarap sa pakiramdam. Ayun na yung mga pinakamasarap, pinakamasayang alaala na maaalala mo pag nandun ka na sa dulo at nakamit mo na yung pinapangarap mo at nakaupo ka na. Ayun na yung pinakamasarap alalahanin kung paano ka nag-struggle dati, kung paano mo napagdaanan at nalampasan yung paghihirap at yung struggle mo dati. Kaya enjoyin mo lang. Mahirap mag-ibang bansa. Mahirap na nandito tayo sa abroad. But the thing is, we have a dream. May mga pangarap ay sa buhay na kailangan nating abutin. May mga plano tayo, lalo sa pamilya. Pwedeng meron tayong mga gustong patunayan sa sarili natin. Or maaaring meron tayong gustong patunayan sa ibang tao. Or gusto lang natin ma-provide yung mga pangangailangan ng mga mahal natin sa buhay. Maraming rason kung bakit tayo nandito sa ibang bansa. Pero isa lang ang sigurado, hindi okay na mag-quit. Hindi ganun kadali mag-quit. Isipin mo yung mga bagay-bagay na hindi mo na magagawa pag nag-quit ka. Check this email. Hindi mo malalaman. Maaaring ito ang mangyari sa'yo. Katulad nyo rin ako dati na nag-i-struggle, naggaling ako sa baba, sa hirap. Hindi ako masaya. Yung unang taon, pangalawang taon, nakalipas. Hindi ako masaya. Pero hindi ko expect kung ano yung buhay na meron ako ngayon. Kung asaan ako ngayon. But the thing is, napakasaya ko sa bawat araw na lumilipas ngayon. Na hindi ako nag-quit dati. Hindi ako umayaw. Hindi ako bumigay. Nagpapasalamat ako dun. Oo, napapagod ako noon. Bumibigay na ako, ayoko na. Pero nagpapasalamat ako sa taas. Kay God. Na hindi niya ako pinabayaan. And I thank God at sa sarili ko na hindi ako bumigay, hindi ako nag-quit. No, pero hindi ko pa rin sinasabi na successful na ako. Kailangan ko pa rin magtrabaho araw-araw para sa pamilya ko, sa anak ko, asawa. Kailangan ko pa rin kumilos araw-araw. But the thing is, ngayon medyo okay na. Dahil, bakit? Dahil hindi ako bumigay. Hindi ako nag-quit. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, alam ko po pagod na kayo. And alam ko na marami sa inyo ngayon na muntik-muntikan na mag-quit o umayaw. Pag-isipan mo muna. Kung nag-i-struggle ka man ngayon, okay lang yan, it's normal. Kung malungkot ka man ngayon, okay lang yan, it's normal.
Kailangan mo pagdaanan yan para ma-develop yung sarili mo at maging successful isang araw. At kung mag-quit ka man ngayon, wag muna. Alam ko, kaya mo pa.